Idinulog ng isang concerned citizen na si Gilmar sa resibo ang sitwasyon ng isang lola sa Caloocan City. Sa video na kanyang ipinadala, makikitang nanghihina na ang lola. 35 years na daw yan. Ilapit natin to sa resibo. Kaya naman ang resibo hindi na nag-aksaya ng oras at agad nang pinuntahan ng senior citizen. Matagal ko na po siyang kilala. Ever since na 1991, nakikita ko na siya dito. Tapos nung bumalik ako para magtrabaho ng Maynila, nandito pa rin siya. Ayon sa mga tindera ng palengke, mahigit 3 dekada nang nakatira sa dating tambakan ng gulay si Lola Ibiang. Matagal na kasi nung time na hindi pa ako nagtitinda dito, nandito na yan eh. Ano Ibiang? Nang matagpuan siya ng resibo, madungis, payat at hirap kumilos si Lola Ibiang. Ano imo complete name? Sylvia. Sylvia ano? Ang ako nila pangalan, ang apelyido ko sa dalaga ko, Andrali. Ang nag-asawa ko ngayon, Cruz ang apelyido. Dati ring tindera sa palengke si Lola Ibiang. At nang humina ang katawan, sa imbakan ng gulay na niya piniling tumira. Nay Ibiang. Ayun lang, ito lang natulugan ko. Yan ang upuan ko. Yan ang folding bed. Sa edad na 76, hirap nang makarinig si Lola Ibiang. Pumanaw na raw ang kanyang asawa at mga anak. Hindi rin niya alam kung may nabubuhay pa siyang kamag-anak. Taga saan ka? Taga Iloilo po. 2 beses ako ng asawa eh. Ang una kong taga-asawa, taga-amin sa Iloilo. Ang nauna, namatay, asawa ko. 2 lang naman, isang babae, isang lalaki. Ako na nag-iisa. May nakagusto naman sa akin. Wala man asawa. Nakasal rin kami. Sila ay 4 na matay, pati anak. Sa loob ng mahabang panahon, tanging ang mga tindera sa palengke ang itinuturing niyang pamilya. Hindi naman ako pinapabayaan sa mga kasama ko dito eh. Hindi ikaw Hindi pinapabayaan. naman nila ako eh. Sa kanyang edad, limitado na rin ang kanyang pagkilos. Kaya mula umaga hanggang gabi, nasa loob lang ng masikip na bodega si Lola Ibiang. Gusto mo magkulit sa Iloilo? Hindi pa. Diri ka na lang? Mayroon ako naintindi. Dito lang ako. May mga paryente ka pa sa Lapos? Sa Lapos, Oo. mga kapatid. Kaya lang mga kapatid ko, may mga pamilya na. Oh, Pero hindi ko alam kung saan sila nakatira ngayon. oh, matandaan mo kung sino yung mga kapatid? Ano mga pangalan ng mga kapatid mo? Ako ang panganay, si Sylvia. Ang ikalawa ko, kapatid ng babae, Crescencia. Tapos ang ikatatlo ko, na lalaki, Angelino siya. Angelino. Tapos, may si Helna, may si Belinda, yun lang. Nang makakuha ng inisyal na impormasyon tungkol sa pamilya ni Lola Ibiang sa Iloilo, sinuyod na ng resibo ang social media at sa aming pagtatanong sa Barangay Libertad Lapus sa Iloilo City, may nagpadala sa amin ng mensahe. Pwede mo mapangalanan kung sino ang anom mo nga utod? Si Manay Sylvia, si Kiseng, si Morito, si Elna, si Hilda, ako. Siya na nga kaya ang matagal nang hinahanap na kapatid ni Lola Ibiang. Idinulog ng resibo ang sitwasyon ni Lola Ibiang sa City Social Welfare Development Office o CSWDO ng Caloocan City. Nang malaman ang kalagayan ni Lola Ibiang, pinuntahan ng ilang opisyal ang palengke.
kapatid. Mga kapatid, may mga asawa na pero hindi ko alam kung Ay, wala dito. wala nga. Ako lang eh. Wala ka ng contact. Wala. Sa kanilang initial assessment, wala sa Caloocan City ang kanyang malalapit na kamag-anak. Dahil dito, napagpasyahan ng CSWDO na alisin na si Lola sa kanyang barong-barong at ilipat sa mas maayos na tahanan. Minabuti na rin na mapatignan ang kalusugan ni Lola Ibyang. Okay naman po lahat ng laboratories niya except po doon sa fracture niya. So, we gonna work out po yung pag-check up po niya sa ortho. 2 araw siyang nanatili sa ospital para magpalakas at mabigyan ng mga bitamina para sa nanghihina na niyang katawan. Good morning po, sir. Samantala, patuloy pa rin ang resibo sa pakikipag-ugnayan sa Barangay Libertad Lapus sa Iloilo City. Kilala niyo po ba si Crizelda Andrade? Kilala. Kumpirmado, buhay pa ang 5 kapatid ni Lola Ibyang. 2 rito ang nakita ng resibo sa Barangay Libertad Lapus sa Iloilo City. Ayon sa kanila, matagal na rin nilang hinahanap ang kanilang kapatid pero sa loob ng 13 taon, hindi raw naging madali ang pagtuntun sa kanya. Ang kapatid ko nagpunta doon sa kagang pamangkin ko sa Manila. Sabi man ko nga anapin na si Manay dito sa Manila. Kaya ti, balo sa mo, sikot-sikot mo. Ti, amo na ti ambal nila, wala makuno nila makita. June 3, nakalabas na ng ospital si Lola Ibyang at dinala na siya sa kanyang magiging pansamantalang tahanan. I-refer natin siya doon sa aming temporary shelter. Doon muna siya mag-i-stay habang ipinoprocess natin yung pag-locate sa mga kamag-anak niya, no? At upang ipaalam yung kanyang kalagayan. Si Lola Ibyang, mas maayos at mas malinis na ang kalagayan kaysa noong una namin siyang nakilala. Dumating din sa shelter ang kanyang mga kaibigan mula sa palengke para kumustahin siya. Sino kami? Kilala mo kami? Ha? Sino kami? Kilala mo pa kami? Nahintay na lang kayo eh. Nako, nalihintay na po sa akin. Ba't natin mo kami? Pupunta ko sa natirahan ko. Wala ka na tirahan. Impit ko mga gamit ko. Tignan mo, ang ganda-ganda nila. Malinis siya. Siya malinis, naalagaan. Eh doon hindi eh. Hanggang pagkain lang ang tulong namin sa kanya. Pero ang hindi alam ni Lola Ibyang, may iba pang mangangamusta sa kanya ngayong araw. Ang kanyang pamilya na mahigit 1 dekada na niyang hindi nakakausap. Gusto niyo po ba siyang makita? Nandito ba? Pero gusto niyo pong makita. Oo, makauwi doon sa amin. Papakita namin sa'yo, ha? Ang magkakapatid na sina Lola Ibyang, Crizelda at Belinda, hindi maitago ang saya nang malamang nasa mabuting kalagayan ang isa't isa. Kilala niyo po si Belinda? Kapatid ko. Kapatid niyo po, si Belinda. Si Crizelda po, kilala niyo? Oo. Ayan po sila, si Belinda at saka si Crizelda. Dalawa sila. Opo, ayan po sila. Manay, puli ka na de. Ang bala ko, ang magaling ang pa ako, uuwi na ako. Uwi na po kayo sa Iloilo. Pag gumaling na po kayo. Sa nais ng kanyang mga kapatid na pauwi na lang siya ng Iloilo City, kailangan daw munang idaan sa tamang proseso ang pag-turnover kay Lola Ibyang. Pagka ganyan may mga turnover, first of all, titignan natin yung kakayanan ng family na kukuha.
bukod dun sa legitimate siya na siya ang kukuha, titignan din natin kung may kakayanan sila. Yun talaga ang pinakagusto natin, yung sa mapapabuti yung client natin. Lipay kami nakita sa namon, kag na istorya. Ang gusto na mga magpauli, nagiti sa samon.